Kaway-kaway mga kanegro, so for today's video mga idol ay magbababa tayo ng ating mga sisiw na napisa doon sa ating hen incubator mga idol. So bago natin sila ibaba mga idol ay eto, ikutin muna natin yung mga itlog dito sa ating DIY incubator. At bago ang lahat, intro muna tayo. Ayun mga kanegro, tapos na nating naikot yung mga 42 eggs natin dito mga idol. Ngayon naman, lilinisan natin yung ating brooder at dito natin ilalagay yung bagong pisang mga sisiw. Ang gagawin natin dito mga kanegro ay tatanggalin lang natin yung mga dating ipa na nandito mga idol kasi puno na siya ng ipot ng mga dating sisiw na nandito. At saka papalitan natin yung sahig ng malinis para naman mga idol ay iwas magkasakit yung ating mga sisiw. Mas malinis na kulungan mga idol ay mas na-lessen natin yung mortality. Kaya panatilihin natin mga idol na malinis yung kulungan natin. Sa ngayon mga kanegro ay gagamit lang muna tayo ngayon ng tarpaulin ito pupunasan lang natin mga idol kasi basa siya. Palibasa mga idol ay panay ang ulan dito sa atin. Isa ring tip mga idol sa mga sisiw natin, iwasan natin yung nababasa sila kasi pag nabasa yung mga yan mga idol giginawin at saka dun magkakaroon ng sipon mga idol. So pagka nagkasipon sila at hindi natin agad na agapan, magiging mortality na naman. Tulad nga ng nasabi ko sa aking nakarang video, ang sisiw mga kanegro ay sensitive sa lamig kaya ayun, dapat iwasan natin na nababasa sila kasi mga idol pagka nabasa yung mga yan, for sure, mortality na naman ang abutin nyo. Kaya yung purpose nung ilaw sa ating brooder mga idol ay yun yung magproproduce ng init sa kanila. Ayan, maglalagay na rin ako ng feeds para sa patukan nila. Ito yung chick booster mga kanegro. So, bahala na kayo kung ano yung gusto nyong ipapatuka na chick booster. Sa akin mga kanegro, ang gamit ko ay ang Thunderbird chick booster para sa aking mga day old chicks. At sa tubig inumin naman nila mga kanegro ay hinahalo ko yung 5 grams na Premoxil powder sa 1 galon na tubig. At yun yung pinapainom ko sa kanila. So ganyan lang muna yung setup ng brooder natin mga kanegro. Hindi na muna ako naglalagay ng ipa dito kasi mga sisiw pa yung mga yan mga idol. Hindi pa natin pwedeng iangat yung mga drinker tsaka yung feeder nila mga idol. At pag nagkaganon, napupuno ng ipa yung mga ito. Mga kanegro, nandito yung inahin natin mga idol. At may napisa na nga siya. Ayan mga idol. Out of 11 eggs, ang naiwan na lang dito na pinalimlim natin mga idol ay 7 eggs. Ngayon mga kanegro, tinanggal natin yung 4 kasi nung sa pagkadling natin nakitaan natin na patay yung similya, kaya tinanggal natin. At ngayon mga idol, ito may dalaw pang hindi napipisa na malamang mga idol buhok na to kasi pang 21 day na neto ngayon mga idol. So ibababa na natin yung inahin natin mga idol kasama yung mga sisiw. I-separate na natin mga idol yung mga sisiw sa inahin. Pakakawalan natin itong inahin dun sa fringe net natin. And ito namang mga sisiw dito na bagong pisa. So puro black Australorp sila mga idol ayan. Five heads mga kanegro. So okay na yan mga idol.
Ito yung inahin natin mga kanegro. So ilalagay natin yan dito sa ating breeding pen na pinaroroonan ng ating mga native breeders. At yung mga sisiw naman mga kanegro, ilalagay na natin yan dito sa ating inayos na brooder. So ayan mga idol, may 5 tayong Black Astrolorp. Ayan, bibigyan natin sila ng tutukain nila dito sa baba mga idol para dito sila matutong tumuka. And ito mga kanegro, galing sa ating carton incubator, 2 yung napisa. So sasama na natin dyan mga idol. 7 heads of chicks is not bad mga kanegro. So ayun, hanggang dyan na lamang mga idol. Peace out and happy farming.